Good afternoon. Time check tayo, no? Aga alas 2 na. Ito yung ano natin dito, weather, napakaganda, no? Sarap ng hangin, presko, tapos malinis. Kaya yan, counting traffic. Tapos ganda ng papawid natin, no? Tamang ulap lang, no? So, ang punta natin ngayon ay papunta tayo SNR. So, nagsimula tayong mag-vlog dito sa may Rojas Corner Boulevard or Rojas Boulevard. Tapos papunta tayo ng SNR, Matrina. So, shout out kay Jackie Schafferhofer. Shout out din siyempre kay Ma'am Nitz and Sir Ismael, no? Thank you sa inyong binigay. Hindi ko pa na turnover or na handover yung binigay ho ninyong pa-birthday gift, no? Sa ating birthday celebrant nung nagkaranga, no? Kahapon. Baka mamaya pa, no? Or bukas. Wala, laking tuwa nun. Ganda ng mga ambulansya sa Davao. Nagsimula, no, yung mga ganyan 911, tapos ayun, in-acquire na rin ng ibang mga syudad sa Pilipinas. Talagang Davao yung trendsetter, di ba ang tawag dyan? Yung panimula, mga pauso ba, no? So, sino ba ang may napauso sa no smoking policy? Siyempre, Davao. Sino ba ang nagpauso ng zero deaths? Diba? So, Davao. Meron na bang ang kasi Cebu City kasi ngayon, na sila, no? Zero deaths. Cebu City or Cebu Province. Basta nabalita yun na zero deaths na rin ang Cebu. So yun nga lang hindi ko maalala kung Cebu City or Cebu Province, basta Cebu. So ang talagang naunguna diyan ang Davao City. Kasi ngayon wala pang nakagaya sa Davao City na underground cabling ang mga kuryente. Sa mga public roads, hindi sa mga Ayala, hindi sa mga malalaking korporasyon, mga private companies and private lands. Yung tinutukoy ko po is yung public places. Huwag niyong isali ang BGC, huwag niyong isali ang Makati Business District, huwag niyong isali ang Cebu Business Park, Cebu IT Park. Huwag niyo isali yung mga yan kasi hindi naman yan pagmamayari ng masang Pilipino, no? So underground cabling yan, funded by no? Funded by owner, no, ng lupa. So sino ba owner ng mga business district na yan? Diba, mga Ayala family. So, ang tinutukoy ko, so Davao City pa lang so far ang nakagawa ng ganito na underground cabling system. So, dalawa pa lang naman, pero at least, di ba? Meron na. So, San Pedro Street tsaka sa San Recto. Davao City is a trendsetter city. Lider-lidera ang Davao. Oh, malasakit, di ba? Yung lingap.
Sino ba nang may pasimuno niyan? Davao din. Simula yan kay kay Presidente, kay Mayor Digong ng araw, tapos pinagpatuloy ni Sara. Tapos pinalaganap buong Pilipinas ni Senador Bongo. Tukhang. Tok-hangyo ba, no? Na katukin ka sa bahay, tapos hahangyuin ka, pakiusapan, gano'n. Katok pakiusap na tigilan na yan. Pwede kaya masisira ang buhay mo. Yun, daming daming mga trend setting ang ginawa ng Davao. O yung syempre yung linis ng yung linis ng kalsada, Davao City din may pakanyanyan. Kumbaga ba? Tumatayong talaga tong Davao City talaga leader. Ayan, tawag lang yung role model yun. Ginaya. Walang problema sa Manggaya, ha. Walang problema yan kung maganda rin naman, di ba? Gano'n naman talaga dapat. Gayahin natin yung mga maganda. Maganda sa Davao, malinis. So, ginaya ng mga napakadaming syudad. Maganda sa Davao kasi walang bawal ang naninigarilyo kung saan. Ginaya. Diba? Ang galing lang. So, ito underground cabling. Happy ako, sana meron. Sana kahit alin man sa NCR, sa Metro Cebu, sa Metro Iloilo or Metro CDO, basta po Pilipinas, no? So happy ako na makarinig ng balita na meron silang kalye na hindi kalye nag-private, ha. Gusto ko yung dapat yung ibida ho ninyo, wag yung BGC, kasi ang BGC private land yan. Wag yung Makati Business District, wag yung Cebu Business District, kasi private owned yan by private company. Yung ganito ba, yung kalsada, main road, mamayari talaga ng gobyerno, ng publiko. Yung yung nakita natin sa camera ngayon, parang yan yung nag-trending minsan, pinaragol sila ng radio announcer dito sa Davao. Kasi nga nagtitinda sila ng mga siraje, yung basta yung massage chair or massage machine tatawag doon, basta yung electronic device na massager, ganun. Tapos binibintahan na ng mga matatanda, senior citizen. Wala lang, natawa lang. Naalala ko sa yun eh. Illustre. So dito pala daw matatagpuan yung Peter Pan Illustre Street. Si Murphy Sweets. Quirino Corner, San Pedro. Fast
Daracho, Bombo. Naalala ko lang dito sa may corner na to dito. Quirino Corner, San Pedro. Talagang traffic dito dati ang traffic naman pala hanggang ngayon dati. Saka mula pa dati nung bata pa like mga late 90s, mga 97, 98, mga ganun. Kasi dati yung nanay ko, ang hilig-hilig niya mag-hulog, no? Mag-drop ng kanyang mga raffle, entry sa Bombo Radyo, yung mga Rejoice, Airmail, alam mo yun, alala nyo ba yung mga ganong mga dati, sa TV man o radyo may mga ganon FM na bibili ka ng shampoo tapos mga 5 sachet lagay mo doon sa loob ng sobre tapos lagay mo yung pangalan tsaka address. Mayroong bunot, mayroon silang panalo na weekly, mayroon silang daily draw, weekly draw, and monthly draw. Masaya nun. Kumbaga parang mas kaabang-abang makinig ng Bombo Radyo sa umaga kasi may announcement of winners. Wala, di talaga pinalad. Inubos na namin yung mga empty wrappers ng mga kapitbahay. Para lagyan ng para ilagay sa sobre, no? Pang raffle draw. Ganda, no? Palengke na to ha, pero linis pa rin ang talaga. Kali, nakahanga. Davao City is indeed a trendsetter city. Oh, diba? Napakalinis, no? Oh. Palengke to ha. Gantong oras. Paano kasi gantong oras, parang wala pang masyadong tao. Basta marami tong kalat dito kapag umaga, like siguro gabi pala, no? Mga alas 10. Alas 10 ng gabi. Kasi kakatapos lang maglakwatsa ng mga tao. Kakatapos lang magtapo ng mga basura. Sa daan ba? Pinoto ko ito. Bandang alaona niyan, balik na yung mga street sweeper natin na mga masisipag. Kaya pagising natin sa umaga sa Davao, talagang sarap sa mata, no? Sarap sa pakiramdam na makita yung daan na napakalinis. Grabe, no? Ang dami ng mga gusali sa Davao na nagsitayuan. May mga iba plano pa lang, baga hindi pa materialize, no? Groundbreaking pa lang ang ginawa. Basta ang dami mga condominiums, hotels, mga IT parks. Shout out kay Darkboard, no? Ang galing ni Darkboard. Gulatin natin ang mga walang belief sa Davao. Gulatin natin yung mga tao na puro lang sinasabing progressive yung isang lugar dahil mayroong matataas na gusali. Anyway, natawa na ako sa comment niya kanina. Kasi tinignan niya sa PSA. Ano ba ibig sabihin ng PSA? Philippine Statistics Authority. Pwede na. Yun yung meaning. Doon niya tinignan yung yung dami ng sasakyan. So 135,000 plus yung dami ng sasakyan sa Davao or tapos basta Visayas and Mindanao. So lumalabas na Davao yung may pinakamarami na sasakyan. Diba? Senaryo 101, no? Traffic tayo, alas 2 pa lang. Sandawa Road, saka tong MacArthur Highway. Talagang busy street. Pero grabe, no? Alas 2 kayo, no? Tayo, no? Alas 2 kayo ba? Traffic na.
Ay, tama, eskwelahan, no? Oo, tama. Duhan na dahil, daghan na eskwelahan, no? UM, Mapua, Ateneo. So, yun. Magiging normal na rin to pagdating nung time na magbubukas na yung Coastal Road hanggang Alcantara. Kaya huminahon lang, no? Chill lang tayo mga taga Davao. We were not so young at all. University of Mindanao, Martina branch. Ateneo de Davao, MTS, Martina Town Square. Malayan Colleges or Mapua. Kailan mo lang ba nagsimula yung Mapua? 2009, 2010? Wala ako yan dito. Sigurado. Ito na yun, SCC Mall of Davao. Na, yan, tinupok talaga ng apoy. Sayang. Kawawa. Kawawa yung mga nangamatay. Pero yung may-ari ng SCC, okay lang yan. Kasi insured naman kasi sila. Kumbaga, I'm not saying na okay lang sunugin, pero pag nasunog, hindi naman talaga yun totally 100% na damage or loss kasi ano yan naka-insured, no? International insurance pa yung ano yan, may hawak sa kanila. So dito na tayo sa SNR. So maraming salamat sa mga nanonood. Baba na tayo. So yun, naisama ko na kayo sa biyahe natin sa kalye Martina Pangi. Yan sinakyan natin galing sa May Rojas Boulevard. Dating SCC na sunog, ngayon back to The Rise of the Fallen. Kasi minsan man silang bumagsak, ngayon ay babangong muli. So thank you for watching and I have to say bye bye. Ingat po kayong lahat.